Nasaan kaya siya? Madali ba siyang ma-summon kung sakasakali? Pinacheck ko na yung mga addresses at katunayan, humingi ng tulong nga yung RTC Manila. Doon sa address, pinadala namin sa kanila, pero ang sabi, wala na raw si Gutesa, hindi na doon nakatira. Yes. Ngayon, ang subpina na ipapadala namin sa kanya, ay i-course namin through the office of Senator Marcoleta and or doon sa residence or office ni dating Congressman Mike Defensor. Kasi sila naman yung nag-present, lalo si Senator Marcoleta. Kaya sana alam nila kung paano makontak. Kasi chinek ko rin yung CCTV doon sa Senado, noong araw ng pagdinig na nando si Gutesa. Dumating siya doon as early as 8:27. Pagkatapos siya may sumalubong sa kanya, dumiretso siya sa opisina ni Senator Marcoleta. Paglabas niya, diretso siya, sinamahan siya ng staff ni Senator Marcoleta doon sa gallery. At nanatili siya doon habang kami nagkakaroon ng pagdinig. Pinababa siya mga bandang, I think, 10:27, tinawag siya, nanggaling siya doon sa gallery. At bumaba siya. So, ganong kalawak yung pakikipag-ugnayan ni Sergeant Gutesa kay Senator Marcoleta. Kasi maaga siyang dumating, pumasok sa opisina ni Senator Marcoleta, I think he stayed there for around, kung di ako nagkakamali, mga around 30 minutes. Pagkatapos lumabas at doon siya nanatili. Nakinig siya doon sa aming pagdinig habang hindi pa siya tinatawag. Pero nung dumating siya, nag-iisa siya? Nag-iisa ba siya nung dumating siya? Parang may kasama siya. Hindi ko sigurado kung kasama niya, pero may kasabay siyang pumasok. Kasi sabi ni Senator Marcoleta, hindi rin daw niya alam kung nasan Pwede naman tayo humingi ng tulong doon sa mga kakilala namin, mga dating nasa servisyo ng mga Marine officers na baka sakali makatulong para lang maka-shed light, mas makapag-shed light doon sa kanyang sinumpang salaysay. Ngayon, kung hindi sa makita, i-appreciate na lang namin yung kanyang sinumpang salaysay on its face value, on its face. Kung ano yung face value ng kanyang sinumpang salaysay, yun ang magiging part ng record. At ulitin ko, valid yung kanyang sinumpang salaysay regardless of kung pinalsify niya yung notaryo, valid pa rin yun. Kasi aside from the affidavit, sinumpaan niya pa rin yun doon sa harap ng Blue Ribbon Committee. Yes, sir. What prompted you, Senator, to check the CCTV of the day that he showed up at the Senate? Ano po yung hinahanap niyo? Ang hinahanap ko lang kung sino yung kasama. Kasi nga nawawala siya Baka kakilala ko yung kasama niyang pumasok, matanong kung nasaan siya, saan pwede makontak. Yun lang nag-prompt sa akin. Kaya sabi ko, tingnan nyo nga kung sino yung kasama niya nang pumasok siya. Hanggang ngayon, tinitingnan namin kung ma-identify yung kasama at baka sakaling makatulong sa pag-locate sa kanya. Actually, nung sinumon siya doon sa DOJ at hindi sa sumipot, doon ako nakapagbigay ng bilin sa aking mga staff na tingnan nyo nga yung CCTV, baka sakaling makatulong tayo sa DOJ sa paghahanap kay Gutesa. Si Senator Marcoleta has no idea of his whereabouts because that was his witness, di ba? I don't know. Hindi kami nag-uusap dalawa Sir, anyway, Pero yun ang sabi ni Senator Marcoleta, hindi daw niya alam. Senator, due diligence nyo ba yung background niya? Parang colorful yung background niya. Naging security siya daw, allegedly ni Saldico, ni Vice President Sara Duterte, etc. Parang marami siyang pinagtrabahuhan. Yung ba ay na-check na? Yes, nagsagawa ko ng RCBI, record check sa background investigation. At alam mo, surprisingly, pardon the word, pero ako mismo, nakita ko at sa pakipag-ugnayan doon sa mga nakakilala sa kanya, maganda yung kanyang service record. Masipag, at saka efficient, at saka diligent sa kanyang trabaho noong siya nasa Philippine Marines pa. So yun ang napag-alaman ko sa kanyang service record. Yung kanyang service reputation sa Philippine Marines, maganda. Sir, nabanggit niyo yung Manila RTC Executive Judge maaaring magsampa ng reklamo against Gutesa and those who presented this affidavit. Kasama ba doon o masasabit ba doon for example, si former Congressman Mike Defensor at si Senator Marcoleta, or they're not included in that consideration? Hindi siya ang magsasampa ng reklamo. Nire-recommenda niya sa Prosecutor's Office o sabihin natin sa DOJ na magsagawa ng preliminary investigation. Dahil pwede maging liable sa falsification si Sergeant Gutesa and others responsible for presenting his affidavit. Ang question dito, bukod kay Gutesa, yung affidavit mismo. Yes, sir. Pero I think medyo, sa tingin ko kasi layman, medyo stretch yun kasi wala naman personal knowledge yung nagpresenta sa kanya. In this case, si Senator Marcoleta o si Mike Defensor man, na hindi
talaga properly o hindi notarized ng proper notary public yung salaysay ni Gutesa. Okay. Tinanong nga siya ng pagdinig na ikaw ba mismo nagpanotaryo? Ang sagot ni Gutesa, opo, ako mismo nagpanotaryo na purportedly kay Atty. Espera. Na agad-agad naman tinanggi ni Atty. Espera. Kaya nga nagbigay daan doon sa executive judge na magsagawa ng investigasyon. Kasi nakita niya merong violation. Kasi may exclusive jurisdiction ang executive judge na maski anong syudad o bayan man o kung saan man na magsagawa ng investigasyon patungkol sa mga violations ng notarized document. So you were able to confirm that maganda yung record niya when he was still a Marine, but is it correct to say that at this point, we have not proven without a doubt that naging security consultant nga siya ni Congressman Zaldico And others. and others? Correct? As per his sinumpang salaysay, yes, sinabi niya. Hindi, pero outside of the statement, affidavit ni Gutesa, wala pa pong ibang evidence. We have not proven at this point without a doubt that he served Zaldico at that time, that he said he did. Walang corroborative na statement o document na nagsasabing siya nga ay nagsilbing security detail. Dahil kayo na yung bagong OIC director ng NBI, paano po nangyari to? Hindi. Oo, marami accomplishment to si Sir eh. So Sir, ano inyong first marching order, no? Ang una po nating sinusunod ay yung pong ng ating presidente, yung sinabi niyo po ng huling SONA, yung accountability, no? So ang ipinararating ko po ngayon sa aking mga tauhan at kasamaan sa trabaho ay sunod din po natin itong tinatawag nating tama, tapat at tunay na paglilingkod bayan. Teka, matanong ko lang si Sir. Anong ating ambag dito sa ginagawang sa flood control project anomalies, no, na pinapaimbestigahan ng Pangulo? Meron po tayong department order kung saan NBI ay kasama ng task force ng DOJ on Public Works and Beating Corruption, no? Dito po ay tumutulong tayo sa pagka-case build-up dito po sa mga flood control projects kung saan ay kung handa ng maisampa ay sinasampa natin sa National Prosecution Service at dito po ay dinadaan to sa isang DC-20 o yung case evaluation po. Ito pong Manila RTC Branch 18, kamakailan lang naglabas ng kanilang desisyon na tila pineke nga raw yung pagnotaryo doon kay Orly Gutesa na affidavit na ginamit o inilabas doon sa Senate Blue Ribbon Committee. Ginamit din po ba yung NBI doon sa forensics nung pag-check ng mga pirma? Pasensya na po at Ayan. mobiling po kasi ko. Naku, okay lang po. So yun nga po, ginamit po ba yung kapasidad ng NBI para matukoy yung kung may forgery nga doon sa naging desisyon ng Manila RTC Branch 18? Sa pagkakaalam ko po ay nagkaroon ng isang order ang RTC for the NBI to examine the alleged forgery kung meron man. Pero doon po kasi sa report ay wala pa po akong nakitang report tungkol doon sa resulta ng examination. Pero pwede po pala sa NBI, no, may ganung kapasidad ng NBI to really check kung may forgery sa mga dokumento. Meron po, isa po yan sa division ng ating Forensic Science Service kung saan ang tawag po natin dyan ay Question Document Division. At ano pong pwedeng ikaso sa ganyan? Dahil nga attorney rin si Sir. Kung tunay po na forgery, magkakaroon po ito ng kaso na falsification o public document kasi ito po ay pinisinta niya sa isang paghihiring, no? Doon sa Senate po ata nung pinisinta niya yon. At notaryado allegedly wherein kita po natin na kung sa niyo pong nabanggit na may resulta na ito ay isang forgery. May mga ipapatawag po ba kayo mga personalidad like si Gutesa, 'di ba? Para ipaliwanag yung yun nga yung pirma na o sa notaryo ng kanyang dokumento, Attorney Magno. Siguro po pag dumating yung tamang pagkakataon kung saan magkakaroon po ng investigasyon dito o request ang Senado kung saan ito ay naipresenta. Attorney, nang nasabi ni OIC NBI Director Magno, maaring makasuhan yung pagpeke doon sa notaryo. Ano po ba yung yung pwedeng kaharapin ng mga gumagawa nito? Well, yung si Gutesa, kasi under oath, sinabi niya na yan daw ay pinanotaryo niya. Nagsisinungaling siya. Kasi nga, peke naman pala yung firma. So he can be liable for perjury.
Pwede rin ho yan yung criminal case for introducing yung fraudulent evidence. So, iba rin ho din yung paggamit ng peking o fraudulent na public document. Kasi yung notaryado, public document dapat yan. So, yun ang kanyang pananagutan. Si Senator Marcoleta naman, maaari siyang pananagutin din to be held accountable kasi siya ho yung nag-sponsor sa witness na yan. At kung marinig natin yung mga sinasabi noon, sinasabi niya, ito, pinirmahan mo sa harapan. Oo naman ng oo siya. To the extent na alam niya, kung alam niya na nagsisinungaling pala yung witness niya, peke pala yung firma ng notary public, maaari ding managot si Senator Marcoleta bilang isang public official at bilang isang abogado din. Kasi abogado itong si Senator Marcoleta. So, Paano po yung- sa kanyang knowledge dun sa fraud na nangyari. Sa papaano po siya mapapanagot? Ethics complaint po ba o pwede siyang kasuhan? Pwede ho siyang kasuhan. Hindi naman immune from suit ang mga senador. Pangalawa, bilang isang abogado, kung alam niya na merong depekto yung pagkanotaryo, hindi dapat niya yun pinesenta. So it really depends kung to what extent ang kanyang kaalaman. Mabibigyan naman sila ng due process. Masasagutin naman sila kung sakasakaling ihahabla sila o they're held accountable. So ibig din bang sabihin, Attorney Cayosa, na meron na rin questionable na rin, no? Yung kanyang salaysay, kumbaga yung credibility nito nga kanyang pahayag dahil nga dito sa sinasabing baka peke nga signature sa kanyang affidavit. Well, hindi na ho baka peke. Peke na kasi Peke, oo. Pinag-istihan ako ng RTC. Pwede na ho mismo yan. That it is within his power and jurisdiction. So yung written statement niya, ito talagang demolished yun. It's even a crime. It's even beyond credibility. Talagang krimen yung ginawa niya. Ngayon, meron din ho kasi siya nung, maalala nyo, nung magsimula siyang magsalita sa Senado, tanong pa siya separately. So yung salaysay niya dun sa Senado, yung kanyang oral testimony, under oath din yun. That's another piece of evidence. So, of course, it will still be valid kasi under oath naman, pero maaaring maapektuhan ditong fraudulent na pagkanotaryo ng similar statement niya. So, maaaring ma-infect. It does not invalidate yung kanyang statement under oath sa Senado, pero yung credibility, kaya yung nakita nyo, nabanggit nyo, maaaring mag-suffer. So sino po yung sino po yung kasi if I'm not mistaken yung naging pagpapasya ng Manila RTC Branch 18 ay tinatanong niya yung DOJ kung ano ba kakasuhan ba to itong si Gutesa. So nasa DOJ po yung pagpapasya kung kakasuhan itong si Gutesa. Well, pwedeng DOJ, pwedeng Supreme Court kasi pwedeng sa abogado, halimbawa si Senator Marcoleta, pwedeng Supreme Court, pwedeng IBP, pwedeng DOJ. Yung pag-introduce ng fraudulent na notarized document, revised penal code yan. So Department of Justice, mga piskalya ang may hawak niya. The court, it only pertains to the accused in that case na si Orly Gutesa. So to answer your question, sir, kung ma-involve po ba si Senator Marcoleta, well, I cannot speak on the senator's behalf. Pero paano po no, basic understanding ng batas or kaso is that kung sino lang po akusado, siya lang po ang affected. Okay. Okay. So basta you will leave it to the siguro the Senate will also do its own ethics, 'di ba? Meron silang ethics committee to look into that possibility. Attorney, tama ba? Po pwede, sir. Yes, that is correct. That is a possible recourse that the committee could take with respect to Senator Marcoleta. But again, I cannot speak on behalf of the Senate nor of Senator Marcoleta in this regard. We state facts here, and ang fact lang that is that the Manila Court rendered or adjudged the affidavit by Orly Gutesa to be falsified. Congressman, long time no see. Long time no see, Secretary Ronald Ed, and of course, Reggie. Good afternoon to everyone, to all the viewers. Naalala ko, una ko nakilala si Kong, konsehal to sa Quezon City. Ito yung negotiator namin sa mga rally. Dati, naalala mo, Kong? What have you been doing since you stepped down? I mean, apart from organizing with surprise witnesses sa Senate. Actually, Reg, I've been in the private sector ever since noong Congress. Di ba nag-serve ako noong 2019 to 2022. So from there, talagang completely private yung participation ko. Nagkataon nga, in fact, ayoko nga ma-involve dito sa issue na to, pero nagkataon na lumapit si Sergeant Gutesa, and then he started telling me yung iba-iba, no? Yung mga storya niya, hindi naman direct na kaagad eh. Kung ano ng mga storya ang binabanggit niya, sabi ko, siguro Sergeant Gutesa, mas maganda, ikaw na yung magkwento ikaw na magsalaysay kay Senator Marcoleta. That time kasi, si Senator Marcoleta was still the chairman of the Blue Ribbon Committee.
So, but the day that they spoke, hindi na chairman nun si Sergeant Cotesa. I was with Senator Marcoleta, nag-uusap kami for another issue, another concern. Tapos binanggit ko lang, sabi ko may isang sarhento ng Marines, ganito yung kwento niya. Sabi niya, pero sabi ko sa kanya, hindi ko nakuha yung buong kwento. Maganda siya na lang magsabi sa'yo. Sabi ni Senator Marcoleta, o sige, kung willing siya at kung tingin mong okay naman, papakinggan ko siya. And then yun nga, sabi ko, sige, titingnan ko. I went to a restaurant, sabi ko, tatawagan ko, pag nagpunta, sunod ka sa amin doon. So yun ang nangyari. Nagkwento siya kay Senator Marcoleta, binanggit niya yung mga nangyari. And iba-iba rin, iba-iba yung kwento niya, hindi pa buo eh. Sabi ni Senator Marcoleta, baka pwedeng ano mo yan, isulat mo para lang mas maganda yung kabuuan ng salaysay. And we did that, tinulungan ko rin si Sergeant Cotesa, kung ano yung mga binabanggit niya. Tapos yun na, nag-usap sila. Kung nandun kayo nung ninotarize yung kanyang sinumpaang salaysay? Yun nga, Roldan, nangyari, nung kasi may meeting ako that night, sabi ko, mauna ako. Umalis na si Senator Marcoleta na una. Siguro difference lang within 5 minutes. Umalis na rin ako. Si Senator Marcoleta, sabi niya, baka pwede, Sarge, na ipanotarize mo. Ako pa nga yung nag-react. Sabi ko, ha? Ipapanotarize pa? Ano naman yan? I-under oath yan sa Senado. Sabi niya, hindi, gusto ko mas maganda na prepared na maayos talaga, nakanotaryo. So si Sergeant Cotesa, ang mag-isang nagpunta sa notaryo. Siya yung talagang nagpunta doon, nagpanotaryo siya, tapos yun nga, kinabukasan, nagpunta na siya ng Senado. In fact, alam mo, maraming variables na pwedeng hindi matuloy eh. Nung tinawagan ko siya, pwedeng hindi siya nagpunta. Nung kinabukasan naman, nung nagpunta sa Senado, pwede namang hindi rin siya tumuloy, pero nagpunta siya doon, and sumumpa siya, binanggit niya na nga yung salaysay niya based on what he told us. Hindi ko masabi na hindi pa yun yung kabuo na storya, pero marami siyang kwento doon sa mundo ni Saldico. Doon sa kinabibiglangan at iniikutan ng mundo ni Saldico. But sir, can I can I just establish one fact, which is hindi niyo siya kilala before. You did not know him before until okay. So you have no idea about his background, how long he allegedly worked for Saldico and all of that. Well, yung work for Saldico, medyo alam ko dahil binanggit niya. Hindi. I mean, Before you met him. Oh, before you met him. Oh, no. Okay. Actually, Reggie, yung Secretary Donald and the Ed, nagulat ka ako kasi may kaibigan tayo sa media na dating nasa Senate beat. Siya pa yung nagsabi sa akin, alam mo, kilala namin niya si Sergeant Orly kasi nagtrabaho din siya sa Senado. Because nasa sila nandun sila sa VIP, he was assigned somehow dun sa mga VIP security. So marami din siya talagang pinagtrabahuan. But all in a professional level. Ang sabi lang niya sa akin when we were discussing, right after he retired, nagtrabaho siya sa Cook, and then after that, kay Saldi na. Sir, Ang tanong so ko, how do you know him? Follow up lang kanina dyan sa tanong ko, Kong. Sabi niyo Yes, kasi, siya yung nagpanotarize on his own, wala siyang kasama. Meron ba siyang capacity to fake a signature ng isang notary public? Parang ang hirap naman for yung background niya. Parang lalabas ngayon sa next hearing, ay fake yung signature nung notary public, nung nag-notarize. May ganun bang wherewithal ito si Gutesa to do that? Well, actually, sa Ronald, tama yung binanggit mo Unang-una, hindi na kailangan i-fake, di ba? Dahil kung ano naman sinabi niya dun sa Senate under oath. Pero, dapat talaga tingnan tong notaryo, bakit siya biglang umaatras? Kasi, si Attorney Makalintal, nabasa ko nga yung mismong pinost niya sa kanyang page, gumawa ng petition on the BSKE petition, di ba? Dahil siya yung abogado doon sa eleksyon ng Sangguniang Barangay. And yun din ang notaryo. Tapos maraming kontrata, kasama dito yung sa Department of Tourism, kahit na naman i-research yan sa Google, nandyan, yun din yung nakapirma. So ang sabi ko nga nun kay Senator Marcoleta, imbestigahan yung itong notaryo. Sinong nag-pressure para umatras at sabihin na hindi ito? Assuming. Kasi ano ito, yung notaryo, parang hindi umatras BNP. Parang yung RTC ang nagsabi na fake yung signature. Yes. Upon consultation with NBI. Actually, hindi siya umatras. I have the ruling here. See, it was Manila RTC Judge Icasiano Sison, she's an executive judge, and who found the notarization falsified or forged. And so they are referring it to the DOJ for appropriate criminal actions. Falsification of a public document. So hindi siya umatras, Kong? Oo. Hindi. Ako, gusto ko maimbestigahan ng notaryo. 1,000% ako. Kasi nung nalaman ko, nung first day pa lang na umatras yung notaryo, pinukuhaan ko ng picture. Sabi ko, tingnan nyo nga, ano ba yung napuntang notaryo ni Sergeant Cotesa? So nakuha namin yung mga pictures. It's an existing notary. Ano pa nga, 24/7 parang 7-Eleven tong notaryo na to. At marami siyang kontrata. Ang tingin ko, Secretary Donald, kay Ed,
Ang feeling ko dito, sekretarya niya siguro yung naman, like all other notary services, notarial services. Pipirmahan ng tao nila. So sinabi siguro, hindi ko pirma yan. O maaaring totoo, pero notaryo niyan. Nasa journal yan, may entry yan, at yung seal na yan, totoo lahat yan. And I welcome the investigation. Investigate ng DOJ yan, investigate ng Blue Ribbon Committee. Dahil dyan lalalim ang issue na sila mismo pine-pressure nila si Gutesa, dinidiscredit nila, at sinasabi lang peke itong ganito, just to prove their point. But it will turn out na 1,000% yan ay notaryong totoo at maraming kontratang na notaryo yan. You're saying basically that itong notaryo, mukhang gawain niya talaga to na yung pumipirma para sa kanya is somebody else like a secretary or an admin person. I don't want to assume it, pero ganun ang nakita ko doon kay Makalintal. Parehong-pareho. Si attorney Espergao, Espera. siya mismo, parehong-pareho na signature. Before pa si Makalintal, nakita ko yung document sa TIESA, sa Department of Tourism, si Attorney Espera, same signature. So ang dami talagang ganitong signature. Ngayon, siguro inipit, i-deny mo yan, ayusin mo yan. So yun ang gusto ko malaman. So I really want it investigated para makita sinong nasa likod nito na talagang gusto nilang i-discredit Sergeant Gutesa on the basis of a notary na wala naman immaterial. Because in a way, in effect, nagsalita siya sa Senado, sinabi niya kung ano yung nakita niya, kung ano man yung ninotarize, di ba? Ano naman natin yan eh, when you notarize, it is only to make it a public document. But what Sergeant Gutesa did, taking an oath in front of millions of Filipinos, in front of the Senate Blue Ribbon Committee, under oath, in effect, yun na yun. That is already his sworn statement. So, kambi na ako, sir. Ang importanteng tanong kasi ngayon, nasaan si Gutesa? Kasi everybody's looking for him, parang nobody seems to know where he is. Hinihintay siya sa NBI noon eh. Hinihintay siya sa NBI para magsampa ng kaso kay Speaker Martin. Kaya hindi na kasama si Speaker Martin dahil walang kaso. No? So, ang tanong ngayon, nasa na si Gutesa? Bakit hindi natuloy yung schedule niya sa NBI to file the case against Speaker Martin? Ang nangyari noon na Sec and Ed noon, di ba nung nagulat ako the next day, sabi nila, hindi daw sumupot si Sergeant Gutesa doon sa DOJ. So tinawagan ko kagad si Senator Marcoleta, sabi ko, ano ba yun? Ba't may schedule sa DOJ? Ang sabi ni Senator Marcoleta, nag-usap kasi sila noon na ipapasok siya sa Witness Protection Program. Sabi ko, okay. Ang nangyari din, part of his statement, sabi niya, I want to be part of the Witness Protection Program. Pero nung hapon, di ba sinabi na niya, ayoko na rin sa Senate custody, I will take care of my own. Ngayon po, si Sergeant Gutesa, and I'm saying this publicly, alam po ito ng, I guess maraming may alam nito doon sa Blue Ribbon Committee, ay nasa ilalim po ng Philippine Marines. Nandun po sa kanila. Wala pong nakakapag-usap sa kanya, hindi ko siya pwedeng lapitan, but anytime, if there will be an official summons, ipadala po nila sa Marine Commandant, pinapangalagaan po ng mga kababayang nating sundalo, ng mga Marino, si Sergeant Gutesa nasa kanila po. So you're saying that the Marines officially have adopted and secured Gutesa? I mean, not just some Marines, but the organization itself, the Philippine Marines? Yes, kasi yun ang nakuha naming information from the family. Hindi ko siya nakakausap directly. Immediately, nung nawala siya sa Senate, nandun na siya sa Philippine Marines compound. And then yung family, nandun siya din, kasama siya nung una. And then later on, siguro, dahil iniwalay na nila yung pamilya at itinago nila sa ibang lugar. Pero si Sergeant Gutesa mismo ay nandun sa Philippine Marines. In fact, siguro ngayon ko lang ito makikwenta and you can verify this. Meron nga nahuli yung mga Marines na parang may umaaligid sa kay Sergeant Gutesa. Hindi ko alam yung details of what transpired, of what happened. Pero nahuli ng Marines yung taong yun, ay nasa record nila. Hindi ko alam kung papatayin siya, kung intel lang yun, kinikising siya. But there was this incident siguro several days ago. Kong, ano mangyayari sa testimony ni Sergeant Gutesa? Magpapatuloy ba siyang mag-testify sa Senate Blue Ribbon na mag-o-open November 14? No? Siya yung parang yung signature niya ang lalabas doon na nasasabi na mukhang ang sabi ng RTC at sabi rin ng ibang government agencies nung chinek nila ay fake yun doon sa kanyang affidavit. So, mahalaga na nandun siya para i-contest yun. No? Yes, at i-affirm yung kanyang affidavit against Saldico and Speaker Martin Romualdez. Just to clarify si Ronald, yung binanggit niya doon sa mismong pagpunta, yung binanggit niya sa Senado is already suffice na affidavit niya. Pero I would think gusto nila talagang mas detalye at baka gusto lang ikabit-kabit yung mga issue. Dahil if you recall, si Alcantara nagsalita din, si Bernardo nagsalita din, dalawang tao yung parating lang binabanggit. Si Mark Tecsay at si Paul Estrada. Ito ang dalawang tao ni Saldico na tumatanggap ng pera kung saan-saan at nagdi-deliver din ng pera. Ito yung binanggit naman ni Sarge Gutesa, pati di ba si Yusek Bernardo, Alcantara, at nagdi-deliver sila ng pera. So,
hindi nila pwedeng sabihin na pawalang halimbawa nila o walang katotohanan yung sinabi ni Sergeant Gutesa. Kung gusto nilang i-enhance, ayusin pa, walang problema yon. Ngayon, kung gusto po nilang ipatawag, pinuulit ko, hawak ng Philippine Marine si Sergeant Gutesa, doon nila imbitahin o gusto nilang puntahan doon, at doon nila tawagin. Pero alam mo, Sec. Ronald, ang natatawa lang ako dito sa investigasyon, itong tao sa lahat ng naging witness, magmula sa DPWH officials, magmula sa contractors, magmula sa congressmen na nagsalita, si Sergeant Gutesa walang kinalaman sa lahat ng nangyaring perahan eh. Yung kanya nagdi-deliver ng pera, sinabi niya yung katotohanan. Okay. Ang sinabi niya do, bentang tao, ang tao ni Saldico. Hindi mo lang tinatawag Sir. kahit isa. Yes. Si Mark Texay, si Paul Estrada, consistently minimension. Hanggang ngayon, hindi sinasabi na. So Sir, dapat sana yeah. tingnan nila, ano yung katotohanan ng sinabi nito at malaman natin yung katotohanan. Hindi yung tinitira nila yung affidavit ng isang tao na nagsalita naman sa Senado, napakinggan ng milyon-milyong Pilipino. Right. And I Sir, think sir. that should be the direction of the Blue Ribbon Committee. Hindi naman, sir, I just want to set the record straight. Hindi naman sa tinitira yung testimony, but of course, we have to fact check as well, right? That is just a basic. That's the first thing to do when somebody accuses somebody of something else. You have to fact check them too. That's to be fair. And secondly, can I just confirm? So, as of today, as we're talking, you're confirming that Gutesa is In the custody. within the Philippine Marines compound. Pag chinek namin with the AFP, they will corroborate this. Yeah. Reg, let me clarify hindi kayo yung sinasabi ko. Ang No, sinasabi I ko yung Blue know. Ribbon Committee. Yes. Yung Blue Ribbon Committee, imbis na kunin nila yung katotohanan, ang ginawa nila is nilalabas nila itong sinasabi lang sa notary na hindi naman sa akin immaterial. I think that's. I have to disagree. I think it is material because how can we trust him if the notarized document is falsified, right? Doon pa lang nag-fail na. What That's the if first the test. notary public is doing something wrong? He went there in good faith. Now, Yes. number one. Yeah. Number two, yung oath niya sa Senate Committee stands on its own. Stands on its own. Nag-oath siya, under oath siya. It's a Blue Ribbon Committee, official investigation of the Senate. And yung intent of a notarization is to make the document public. He made it in front of hundreds of millions of Filipinos. Right. So yung question ng hindi totoo lang, immaterial yun, no lawyer Right. will tell you that even the Supreme Court has already decided on the effects of notary on the petition and affidavit submitted by individuals. Yes, but again, it speaks to his credibility, right? The Manila No, it Regional, doesn't. the No, it doesn't. Manila Regional Pagka Trial ikaw Court. nagbenta ka ng Sir, it doesn't. wait. Kunyari, nagbenta tayo ng lupa, binentahan mo ko. Yes. Pinanotaryo natin in good faith. Pagkatapos nung nagpanotaryo tayo, pineki yung notaryo. Wala tayong gagawa. Is it our fault kung sekretarya ng abogado ng firma? Right, but the Manila Regional it cures Trial it. Court. Now, it cures Yes. the situation because he went to the Senate. Okay, He yes, gave yes. an under oath Okay. statement to the Senate. Yes. Okay. So, in any case, Pero- the point is the Regional Trial Court itself has found that the notarized document, the signature was falsified. So, I'm not quoting any random person here. I'm saying a court found that it was falsified. And again, it comes back to him. So let me turn the question around and ask. if Let me it turn was the question around falsified, and it's ask not you. Gutesa's fault. Okay. So let Kasi, me, sir. niya yung seal, pineki niya yung pirma for 250 pesos, pipikiin ko lahat yun, Okay. and then I go to the Senate, di ba? Itself has found that the notarized document, the signature was falsified. So I'm not quoting any random person here. I'm saying a court found that it was falsified. And again, it comes back to him. So let me turn the question around and ask. if Let me it turn was the question falsified, around and it's ask not you. Gutesa's fault. Okay. So let Kasi, me, sir. yung Let me. sinasabi ni Sec. Ronald, Yeah. pineki ba niya yung seal, pineki niya yung pirma for 250 pesos, pipikiin Yes. ko lahat yun, Okay. and then I go to the Senate, di ba? Pero So- let me turn the question around and ask you. You've only just met this guy. Why are you so convinced he's telling the truth? Because by all logic, even if I'm congressman now and investigating it, by all logic, yung tao nagpunta dun sa committee namin sa Kongreso, nag-oath. Kahit na nga hindi niya notaryo, legal na yun. So now, people are trying to hit his credibility by saying the notary is wrong. Then that is not his fault. Maganda nga, investigahan yung notaryo. So by all logic, by being a Filipino and a nationalist, that you want to solve the flood control problem, what we should look into is the substance of what he's saying. Totoo bang bilyong-bilyong pera ang dinideliver kay Saldico ng mga tao at siya naman ay nagdi-deliver, nire-repack, dinideliver kay Speaker Martin? Totoo ba itong mga sinasabi niya? Ano pa yung nakita niya pinagkakitaan? Because that is the situation. This person, si Sergeant Gutesa, came out dahil nakita nila, nagbabasa sa lugar nila. Yung palang dinideliver nilang pera, yung kinukuha nilang pera, dito pala nang gagaling. Yung boss pala nila, involved sa sindikato.
ng pagkuha ng bilyong-bilyong pera ng kaban ng bayan. Yan ang rason kaya lumabas si Gutesa at lalabas pa yung mga kanyang kasama. Sir, are you still in touch with Gutesa at this moment? And at the same time, is he officially under the protection of the AFP or just by certain elements of the Philippine Marines? Ang alam ko, it's Philippine Marines. Nung una akala ko elements, but it's turning out talagang mga Marines, the Philippine Marines itself, not AFP, the Philippine Marines themselves are the ones protecting him. He's retired already, di ba? He's no longer in active duty. Yes. Pero nung parang nakita ko kasi nung nandun siya sa Senado, nung una witness protection program, and then later on he was called, sabi niya hindi na po ako hingi ng protection sa DOJ o sa Senate custody, hindi na po sa Senado. After nung hearing na yon, nagpunta na siya sa Philippine Marines compound. Mhm. And under what, if you know, under what conditions would he come out to speak again? Only with a formal summons from the ICI or the Senate Blue Ribbon? Yung last message relayed to us by yung connection lang namin, I don't talk to him directly. Pag may official summons by the NBI, by the DOJ, or the Senate Committee, he will go and he will cooperate. Ano yung kasi kung yung mahalaga yung testimony niya i-deconstruct. Ano once lang siya dumalo di ba? So mahalaga na yung kanyang testimony ay dumaan sa due diligence at saka scrutiny, no? Dahil for now, yung isa kasi kaya na ma-maximize yung usapin ng notary public dahil hindi nga siya nakita na. Dapat sasagot siya dyan di ba? Dapat magsasampa siya ng kaso dahil batay sa kanyang testimony, merong nangyaring krimen. So, yun yung yun yung mahalaga no? Dahil bigla siya nawala, tapos kaya maraming pumapasok ng mga suspicions, no? Dahil whether whether sinasabi nyo, immaterial yung usapin ng Notary Public, the fact remains na pag nag-falsify ka ng document, kung sakaling nag-falsify siya, pwede kang, di ba kaso yan? Alam niyo yan, abogado kayo, Kong, di ba? So kung totoo na mapapatunayan na falsified, kung totoo based sa investigasyon ng signature ng NBI, whether sa tingin nyo ay immaterial yon, that will be falsification. So yung kanyang buong testimony, baka tamaan. Sabi ko, baka, no? That's the point Well, of the notary. unang-una sa lahat, kanina nga, yung tanong mo, sabi mo, di ba? Bakit niya i-falsify yung document niya na pwede naman niyang hindi na notaryo? So, yun lang gusto kong ilinaw. Kasi, yung substance ng sinabi niya, klaro naman yun sa Senado. Ngayon, yung pag-imbestiga ng falsification document, 1,000% welcome na welcome ako dyan dahil ang paniwala ko, pinresyo ng notaryo para sabihin yun, para i-discredit si Sergeant Gutesa. Huwag na tayo maglokohan. May mga nag-ooperate dyan para talagang tirahin nila si Gutesa. Pero makikita nila in the end, at maganda nga yung imbestigahan nila, na hindi si Gutesa ang nagsisinungaling at totoo lahat yung nandun sa kanyang affidavit. Simpleng journal of entry, nandun yun yung stamp. Diba? Yung lugar na yun 24/7 at sinabi ko nga, meron kayong telepono dyan, i-google ninyo, makikita ninyo yung pirma doon kay Gutesa at yung pirma doon sa taong yon sa iba pang kontrata, parehong-pareho. In fact, I have it with me right now. Yes. Ngayon, si Gutesa kasi, wala namang official na patawag sa kanya. Wala. Hindi siya pinatawag ng Senado, hindi siya pinatawag ng DOJ, hindi siya pinatawag ng NBI. So gusto ko lang yung point na parang hindi siya umatin. Hindi po, wala po siyang patawag. After the Senate committee hearing natapos na. Sir, we have it on good authority. He's going to get invited to the next Senate hearing. That was confirmed to us by Senator Ping Lacson. Now, I want to ask, why do you think sa'yo dinaan si Orly Gutesa? Because I think alam niya na kilala ko si Senator Marcoleta. Because at that time, when he told me the first story, si Senator Marcoleta was the chairman then. Nung So you're umattend na close sa, to Senator Marcoleta? Senator Marcoleta, nagbago na. It was the day, So you're the close day to, after, if I'm not mistaken. So you're close to Senator Marcoleta? Ever since, when I was in Congress, yes. Okay, so clearly until now, because sa'yo nga dinaan, because you have connections to Senator Marcoleta. Yes. Okay, why, he was a surprise witness, no? He wasn't on the docket that day. That's why everybody calls him a surprise witness. Why did it have to be like that? Ba't hindi na lang siya in-announce beforehand? Kasi, from what I understand, may hearing sila that day, and then si Senator Marcoleta requested Senator Ping Lacson if he can present a witness. So parang ganun yung nangyari ata. So he was presented then, and he was allowed, si Gutesa was allowed to give his statement.
Yeah, but he was presented during the hearing na not before. Hindi nasabihan basically si Senator Ping Lacson that there was a surprise witness. So, That's my point. Hindi naman ano yun. Again, in the committee deliberations, that is very immaterial. Kasi if the committee chairman will allow, and the committee allows it, unless sinabi ni chairman, huwag ka mag-present dito, i-vet muna natin yan, then ganun yung mangyayari. Ito pakita ko lang po to. Para, ito post ni, Attorney Makalintal. Ayan mismo, pareho ng pirma, yung petition niya. Sorry, nakikita ba? Oh, sir, hindi Sir, makita. naka-chroma kayo, sir. So, Hindi it makita. disappears. pero Yeah, sorry. So, Pero- ito yung kay Makalintal, tawa nga ako ng tawa. Pareho dun sa kay Gutesa na... Pero kung statement. ang mahalaga kasi rito yung forensics ng signature. Correct. Dala ko Correct. rin nung cabinet secretary ako, may nakita ako mga signatures ko na parehas na humihingi ng 10% sa mga project sa mga mayors. No? Agree. Ibig sabihin, Dapat sa pareho. ang Dahil point madali natin naman dito yung ay- i-forge eh. No? Kaya ako mismo natawa eh. Ba't ako may signature dito? No? Asking openly for 10% sa projects. Natawa ako ron. Ibig sabihin, sinasabi ko lang, And that's- Kong, ang mahalaga kasi ay may forensic na investigation dun mismo sa signature, but because it can be forged. Also, That's kung why- alam mo, sir, Gawin nila yun. Tingnan nila sinong nang loloko at sino ang nasa likod nung pagpa-discredit kay Gutesa. Pero mas importante sa akin, kunin nila yung substance na sinabi ni Gutesa. Nasaan yung 90 na nakaisaldi ko na nagdi-deliver ng pera, patawag nila. Nasaan si Mark Texay? Nasaan si Paul Estrada? Tama yun, imbestigahan nila yun. But what is material to us as Filipinos, malaman ng bawat mamayang Pilipino, totoo ba itong nagdi-deliver ng pera? Saan ang galing tong perang to? Ito ba yung sinasabing basura ay galing sa flood control ghost projects? Dahil bilyon-bilyon ang At nawala ng pera saka sa ating mahalaga, bansa. Kong, ang sinasabi nyo, hindi siya nagtatago. Hindi siya Anytime nagtatago. pwede siyang lumantad. Yes. Basta pinatawag Yes. siya either ng DOJ, NBI, Senate Blue Ribbon, no? Yun ang sinasabi nyo ngayon. Yes. Well, papatawag naman Lalabas siya na. next week. Yes. Sorry, November 14. Assuming that Senator Ping Lacson becomes Blue Ribbon Committee Chair again. And by the way, also, sorry, Congressman, pero I have to set the record straight kasi nakakausap din namin yung the other side, the other parties to this. It's also not true na hindi nila investigahan what Gutesa said. In fact, Senator Ping Lacson himself told us kukunin nila yung ledger, what do they call it? Yung journal, where yung to verify the Dalago. claims about the truck coming in and out of the house of Alam mo, former Speaker okay yan. Romualdez. Mag-concentrate, patawag nila yung notaryo. Correct. Reg. So may investigations naman to, based on the Gutesa's testimony. So it is happening. It's not true that it's not happening. It's not happening, Reg. They haven't called the 90 people that are assigned. May 7 pulis na active police na nasa PSPG, hindi nila pinapatawag. Merong mga taga-Air Force, itong mga ex-Marines, basta total of 90, wala pa silang pinatawag doon. Yung si Paul Estrada, dapat yun, may warrant na yun sa Senate. Dapat yun, nagkaroon na sila ng subpoena para So- itong dalawang to magsalita. Nawala kasi si Senator Ping Lacson, Kong, as a head ng Blue Ribbon eh. For a few weeks. Presumably, mag-a-assume lang siya sa middle of November. So Pero ang tanong ko si Clonald, bakit yung ledger ang Sige, imbestigahan nila. Pero okay yan, yung ledger, kung sino to. Pero ito po ng substance natin, mas critical to sa atin eh. Yeah. yes. Congressman, you seem so fired up about this. What's your interest in this? Kasi sabi mo, di ba, bumalik ka na sa private sector. Because, Reg, I hate it pag may gumagawa ng spin sa storya na bansa na natin ang nakataya. Di ba? Ayoko talaga ma-involve. Ayoko, 1,000%, I don't want to be involved. Nung si Gutesa nagsalita, nung sinabi niya to, hindi ko alam ang gagawin ko kung ilalabas ko siya kay Marcoleta at madadamay na naman ako. Ngayon, nung nagsalita na siya na, hindi ko nakita to, yung mga sundalong kasama ko, may isa pa daw na galit kasi binahanga yung pamilya para sa bansa na ho to. Di ba parang, kung gusto natin talagang tingnan kung anong nangyari, tingnan nila lahat ng sinabi ni Alcantara, ni Bernardo, ni Diskaya, ni Gutesa, at kailangan tanggalin na yung storya na gusto nilang palabasin. Wala nang ganun, wala dapat Pink, walang Duterte, walang... Ano talaga yung storya dito? Gutesa is saying may pera siyang dinideliver. Ito yung mga tao na kasama niya. Patawag nila. Ngayon magdidebate tayo sa notaryo. Hindi ko maintindihan niya. Okay, sige, later on ayusin natin to. Pero ang importante makuha natin, nasan yung mga taong yan at totoo ba itong pinasabi nila? Yes, correct. And again, coming back to the point, yung issue with the notary kasi speaks to his credibility. But anyways, sorry to ask the last question very bluntly, but nobody is pushing you to do this, to be involved in this flood control investigation, sir. Kasi yun yung I sinasabi think ng iba. it is now the responsibility. Hindi ako nagmamalines. Ayan, si Ronald, nagsilbi tayong dalawa sa gobyerno. Wala akong pagmamalines. I'm not saying that I did this, I did that, I'm not like this, I'm not like that. Grabe na nangyari sa bansa natin. Ibang klase na yung korupsyon.
ibang klase na yung nakawan. Dapat naman may managot. Dapat naman ayusin na natin tong bansa natin. Kailangan nating i-reboot yung nangyari dahil pasama ng pasama ang sitwasyon. It's about time. And we have seen this, trilyon-trilyon pera, hindi lang bilyon, trilyong pera ang nawawala. We have to resolve this issue. May dapat maparusahan. Yeah. Hindi dapat mga scapegoat ang mangyari dito o script ng grupong ito o grupong ganito. Lahat ng dapat managot ay managot. And again, you're doing this on your own accord. You're not part of any group. You talked about a reboot. Mukhang Magkikita ba tayo, Kong, sa November 30? Pupunta ka ba ron? Hindi ko pa alam. I'm doing my own pero you know, Reg, to say that somebody's behind me, I No, don't no, no, need I'm just anyone to be asking. behind me. Yeah, I'm just asking. I don't. I don't need anyone to be behind me. I was with the president during the elections. I was with Inday and Inday Sara, BBM and Inday Sara during the elections. And I think what is happening now to the country, the corruption, whether Inday, whether BBM, they should look into that. Etong trilyon-trilyong pera na sinasabi, hindi lang to sa flood control. Pero dapat unahin to dahil ito yung malinaw na ghost project at alam ng lahat dyan malaki ang kickback. Marami pa hong ahensya ng gobyerno ang grabe na naging korupsyon. Dati, may sindikato, maliliit. Ngayon, gobyerno na naging sindikato. Okay, we will leave that there. Thank you so much for talking to us, former Congressman Mike Thank you. Defensor. We appreciate your time. Salamat, Kong. Thank you, Sana sir. makabalik Salamat ka pagkatapos ng unang Blue Ribbon, no, na ipapatawag yata si Gutesa. Yeah. Yes, sir. Thank you po, We'll talk to you Sec then Reg, again. and of course, Ed. Maraming salamat.